Ito ang inihayag ni Salimar Tahil, isang associate professor mula sa Department of Computer Sciences ng College of Computing Studies sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City. Bilang project leader ng Empowering Communities Against VAUSI through the Barangay VAUSI Desk Portal, sinabi ni Tahil sa DXMS Action Alerto na kabilang sa mga karaniwang anyo ng pang-aabuso ang sexualized comments, pagbabanta, identity theft at walang pahintulot na pagpapakalat ng mga larawan. Lumalala pa ito dahil sa paggamit ng artificial intelligence o AI, kung saan nagagamit ang teknolohiya sa paggawa ng deepfakes, pekeng pornographic images at mga organisadong online harassment. Bagamat may mga batas na umiiral upang protektahan ang kababaihan online, hindi pa rin sapat ang implementasyon at saklaw nito ayon kay Tahil. Kabilang sa mga pangunahing batas na binanggit nito ay ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law na sumasaklaw sa gender-based sexual harassment sa online at offline spaces, Cybercrime Prevention Act at maraming iba pa. Dahil sa kakulangan sa digital literacy, access sa teknolohiya at mabilis na pag-usbong ng AI-generated content, mas nagiging vulnerable ang kababaihan sa pang-aabuso at mahirap pa rin sa kanila na mag-report o protektahan ang sarili. Upang matigil ang mga insidenteng ito, binigyang diin ni Tahil ang kahalagahan ng maagang pag-iwas at kolektibong aksyon. Mahalaga rin ang papel ng pamilya at komunidad sa pagbibigay ng gabay at bukas na komunikasyon, habang ang mga paaralan at institusyon ay hinihikayat na palakasin ang digital literacy at maglatag ng malinaw at ligtas na reporting systems. Kailangan nito ng malinaw na proseso at seryosong pananagutan. Hindi lang pahayag. Idisenyo natin at ipatupad natin ang mga sistema. Inuuna ang proteksyon ng pinaka-vulnerable at makipagtrabaho kasama ang women's group, kabataan at digital rights advocates bilang tunay na katuwang. Rufa Mocalid, NDBC, Bida Balita.